Ja Morant, mas lalong lalabas ang tunay na husay sa Miami Heat at Michael Porter Jr. nag-follow na kay Stephen Curry. Matagal nang naging bida si Ja Morant para sa Memphis Grizzlies. Sa kasamaang palad, sa mga nagdaang panahon ay hindi na niya lubos na nagampanan ang inaasahan dahil sa paulit-ulit na mga injury at sa hindi pagkakatugma nila ng kanyang mga coach. Hindi maikakaila na isa si Morant sa pinakamahusay na talento sa posisyong point guard. Gayunpaman, maaaring masyado nang mabigat ang kanyang kasalukuyang sitwasyon. Naniniwala ang dating player ng NBA na si Markieff Morris na ang paglipat sa Miami Heat ang maaaring maging pinakamainam na hakbang para sa career ni Morant dahil kayang ilabas ng team ang pinakamahusay sa isang star guard. Sa paglipas ng mga taon, naging kilala ang Heat sa kanilang mahusay na kultura. Sa katunayan, ang Heat culture ay naging katawagan para sa paglalaro sa isang matatag na kapaligiran na humihikayat ng disiplina at pananagutan. Dahil naging magulo ang mga nagdaang taon ni Morant, maaaring maging mabuti para sa kanya ang biglaang paglipat sa Miami. Sa pamumuno ni head coach Erik Spoelstra, maaaring makinabang si Morant sa paglalaro para sa isang napatunayang kampyon. Maaari ring umangkop ang kanyang kakayahan sa opensa ng Heat ngayong season, lalo na't binago ni Spoelstra ang estilo patungo sa mas mabilis at run and gun na sistema. Higit pa, Heat posibleng makipag-trade sa Grizzlies para kay Ja Morant sa isang mungkahing blockbuster deal. Bilang former player ng Heat, alam ni Morris kung ano ang pakiramdam ng maglaro sa ilalim ni Spoelstra at sa kulturang itinakda ni Pat Riley. Hindi raw ito kasing grabe ng inaakala ng iba dahil isa itong malusog na kultura na kayang i-maximize ang talento ng isang player. Kailangan mong mas maghigpit sa sarili mo kapag naglalaro ka para sa Heat sa pangkalahatan. Hindi ibig sabihin na hindi mo na ma-enjoy ang buhay mo. Hindi naman ganoon ka-extreme. Ang kultura sa Miami ay hindi ganoon kagrabe. Tungkol ito sa trabahong inilalagay mo. Sa atensyon sa detalye at sa profesional na trabaho ng isang basketball player, sabi ni Morris tungkol sa posibleng paglipat ni Morant sa Miami. Iyan ang paraan ng Miami. Ang basketball ang pinakamadaling bahagi dahil sobrang alam nila ang laro. Mahusay na coach si Spo, kaya kung mapunta si Ja sa Miami, ilalagay siya sa pinakamagandang posibleng sitwasyon sa loob ng basketball court. Maaaring umunlad si Morant sa Miami lalo na't napakataas ng kanyang potensyal. Nasa kanya na ang lahat ng talento para maging superstar na inaasahan ng mga tao. Sa edad na 26 years old, nakamit na niya ang malaking tagumpay kasama ang Grizzlies, ngunit maaari pa itong mas gumanda sa Miami. Nariyan ang posibilidad ng trade at nasa Heat at Grizzlies na kung magkakasundo sila. Kung mangyari man ito, magiging interesante kung paano aangkop si Morant sa kultura ng Heat, ngunit batay sa kanyang talento, madaling makita kung gaano kataas ang maaari niyang marating. Sa kabilang balita, sa mga nagdaang araw, itinuturing ang Brooklyn Nets bilang dark horse habang umiinit ang usapan bago ang trade deadline sa Pebrero. Sa gitna ng lahat ng ingay ay si Michael Porter Jr. Sa kanyang unang taon kasama ang Nets, tinawag siya ni John Hollinger ng The Athletic na tiyak na malilipat bago ang deadline. Noong Lunes, matapos ang aktibidad ni Porter sa social media, nagbunyi ang mga fans sa posibilidad na maging kakampi niya si Stephen Curry. Gayunman, pagsapit ng gabi, tuluyang nagbago ang kwento tungkol sa Nets at kay Porter. Nang iulat na nagsimulang ikonsidera ng Grizzlies ang mga offers para sa posibleng trade kay Ja Morant, ang Nets ang napunta sa sentro ng usapan bilang mga nangungunang team na maaaring makuha siya. Mayroon silang pinaka-obvious at tamang pyesa para sa trade. Subalit biglang lumihis ang pampublikong naratibo patungong kanluran. Napansin ng mga social media detectives na sinimulan ng i-follow ni Porter ang Warrior superstar na si Stephen Curry. Kung nasusubaybayan mo ang mga trade sa panahon ng social media, alam mong isa ito sa pinakamalalaking maagang indikasyon ng posibleng paghihiwalay o nalalapit na trade sa NBA. Ilang oras lamang matapos maiugnay si Porter sa Warriors dahil sa kanyang social media activity, nilinaw ng pinakahuling update mula sa Nets na walang ililipat. Isinulat ni Michael Scotto ng CBS Sports sa X na hindi naghahanap ang Nets na i-trade si Porter. Dagdag pa niya, plano ng Nets na umangat sa susunod na season at maaaring isama si Porter sa kanilang plano. Gayunpaman, may mga ulat ding nagsasabing nais ng Nets na makita ang lahat ng may lubos na linaw. Nakadepende rin ang desisyon sa magiging resulta nila sa lottery. Ayon kay Mark Stein, dahil sa husay ng laro ni Porter ngayong season, may iba ng plano ang Brooklyn para sa kanyang hinaharap.
Mas gugustuhin ng Nets na huwag siyang i-trade ngayon kahit na napakainit ng laro niya at maghintay hanggang off-season? Tingnan kung ano ang kalalabasan nila sa lottery at saka magpasya, sabi ni Stein kay Adam Mares sa All-NBA Podcast. Bago isinara ng Nets ang usapan sa trade, ang Warriors, kasama ang Milwaukee Bucks at Memphis Grizzlies, ang mga nangungunang teams na naghahabol kay Porter Jr. May tamang mga piyesa ang Warriors para maisakatuparan ang trade, kung hindi man 2-team ay isang 3-team trade. Hawak nila ang kanilang susunod na 7 first-round picks, isang bagay na lubhang kailangan ng Nets. Bagamat walang interes ang Brooklyn kay Jonathan Kuminga, ang isang 3-team trade sana ang nagbuklod kina Michael Porter at Stephen Curry. Kung nagtagumpay ang Warriors na pagsamahin sina MPJ at Curry, malaki sana ang itinaas ng kanilang posisyon sa West. Maaari sanang palibutan ng Warriors si Curry ng sina Seth Curry at Porter, dalawa sa pinakamahusay na 3-point shooters sa liga. Ang kawalan ng interes ng Nets sa pag-trade kay Porter ay maaari ring may kinalaman kay Jonathan Kuminga na hindi magiging eligible sa trade hanggang January 15. Madalas mapuna si Steve Kerr dahil sa umano'y maling pamamahala sa pag-develop kay Kuminga. Nang makuha siya ng Warriors bilang lottery pick, inaasahan siyang magiging dynamic scorer sa likod ng anino ni Curry. Ngunit habang ang mga player na napili pagkatapos niya ay nakahanap na ng papel sa rotation, hindi pa rin ganap na namumulaklak si Kuminga sa kabila ng malinaw niyang talento. Noong off-season, pumirma siya ng 2 taong kontrata na nagkakahalaga ng $47 million kasama ang Warriors. Ang kontratang ito sana ang makakatulong para makakuha sila ng mas mahusay na player sa trade. Ngunit dahil sa kasalukuyan niyang development, halos wala nang interesadong teams. Sa iba pang 29 teams sa NBA, tanging ang Sacramento Kings lamang ang nagpakita ng interes na kunin si Kuminga. Ayon sa mga source ng liga, isinulat ni Montepool ng NBC Sports Bay Area. Nagsimula ang season ni JK sa isang napakagandang takbo na nagbigay ng mataas na pag-asa sa mga fans at sa buong organisasyon. Sa mga unang laro, ipinakita niya ang kanyang athleticism, depensa at kakayahang umiskor, kaya't maraming naniniwala na tuloy-tuloy na tataas ang kanyang halaga pagsapit ng katapusan ng season. May mga sandali na tila handa na siyang maging mas mahalagang bahagi ng rotation at posibleng sandigan sa mga mahahalagang laban. Ngunit biglang nagbago ang lahat noong Disyembre. Mula noon, 1 minuto lamang ang kanyang nalaro na nagdulot ng maraming tanong at espekulasyon kung ano ang tunay na plano ng team para sa kanya. Sayang ang pagkakataon dahil kung nakita sana ng Nets ang buong potensyal ni Kuminga, malaki sana ang naging papel niya sa kanilang sistema at maaaring nakatulong siya sa pangmatagalang plano ng team. Maaari sanang gumawa ng mas agresibong hakbang ang Warriors sa pamamagitan ng pagdagdag ng ilang first round picks upang makuha si Porter. Ang ganitong galaw ay maaaring nagpalakas pa sa tsansa ng team na makipagsabayan sa mas malalakas na kalaban. Gayunpaman, malinaw na tila kailangang maghintay hanggang off-season bago tuluyang mangyari ang posibleng pagsasama ni Porter at Curry, isang kombinasyong inaabangan ng maraming taga-suporta